Magandang araw po. Ngayon ay magsishare na naman tayo nito mga ilan sa mga ideya pagdating dito sa pag-alaga namin ng hayop. Kung saan dito ay nag-uumpisa tayo nang wala tayong halos nilabas ng malaking puhunan. So dito sa pag-alaga namin ng hayop ay meron lamang tayo mangilan-ngilan na mga alaga. No? Meron tayong mga alagang manok, may mga alaga tayong pato. Yun yung mga pinaka-umpisa natin. Meron din tayong mga iilan na pirasong kambing. At kasabay ng mga alaga natin ay may mga tanim din tayo ng mga gulay, mga halaman na malaking bagay din pagdating doon sa pagkain ng hayop at doon sa ating mga pangailangan. No, meron na tayong makukuhang ulam. Kasi dito sa bukid, isa rin sa magiging posibleng challenge natin dito kapag tayo ay nag-full-time ay yung gastos. No? Minsan kasi kapag nasa bukid tayo, medyo sa umpisa pa lang, medyo maliit pa lang yung ating source of income, medyo maliit yung ating financial na pera o yung financial natin pangailangan ay medyo kinakapos lalo na kapag nag-umpisa pa lang tayo at marami din na talagang sobrang hirap. No, kaya dito kailangan din ng mahaba-habang tiyagaan. Kaya minsan nga kapag tayo ay employed ngayon, maganda rin na una nating gawin is aralin muna natin no bago tayo mag-umpisa. Aralin nating maigi yung ating alagang hayop. Pag-aralan natin yung mga itatanim natin na nababagay din doon sa area na ating pagtamnan. No, kita naman natin ngayon sa mga palengke, ang daming mga nabibili natin ng mga halimbawa sa mga saging. No, marami din mga nagtatanim ng saging, may mga nagtanim ng kasaba. May mga nagtatanim ng lakatan at marami pang mga klase ng saging yon, no? Bukod dun sa saging, ang dami pa na po pwedeng pagkakaabalahan natin na kung saan minsan libre na nga halos na mga ginagawa natin sa bukid. No, halimbawa sa mga pananim, minsan may mga kapitbahay ding namimigay ng pantanim. So libre yon na naitatanim natin. Nandun din yung mga alaga natin na pwede rin tayo mag-alaga ng mga hayop, yung mga kambing, minsan kahit nga 2 piraso, isang pares pa lang, ay napakaganda na, napakalaking bagay na. No, malaking ambag na kapag nag-umpisa tayo ng konti. Habang tumatagal ay napaparami natin, no? At talagang maaari nating gamitin din doon sa mga susunod pa nating hakbang sa bukid. No, halimbawa, mag-alaga tayo ng manok, no? Isang pares ng manok, no? May mga inahintaying manok. Kapag yun ay nangingitlog na sa mga susunod na panahon yan, no, dadami na yan. Kung hindi man yan nadali ng mga pusa, madali ng mga daga at iba pang mga predators na maaaring mga mga sisiyo natin ng mga manok. No, so ganun din sa pag-alaga natin ng mga baboy, mga kambing, mga baka, kalabaw. No, konti-konti ay ayos na rin na pang-umpisa pagdating sa pag-alaga natin ng hayop dahil nga malaking bagay na dahil kapag meron tayong inumpisahan agad ay may malaking chance na lalago yan. Kaysa naman, nag-antay muna tayo ng sobrang malaking puhunan. Minsan nag-antay tayo, kailangan meron muna akong 100,000 para naman ako makapag-umpisa na mag-farming. So may mga ganon na pananaw na talagang napakahirap. No, ang hirap din makakuha ng ganon klase, ang ganon kalaking halaga kung nag-aantay lang tayo. No, kahit maigi na meron tayong inumpisan, lalo na kung nasa bukid lang tayo. No, para sa akin, tingnan din natin yung resources. Kung wala naman tayong area pag-alagaan ng hayop, so hindi rin possible 'yon. Kung wala tayong area na pagtatamnan ng gulay, hindi rin siya possible. So, isa sa nagiging solusyon ng iba, kapag ganun talaga nais nilang tunguhin, nagarenta sila ng space para kanilang pag-alaga ng hayop, pagtatamnan. No, may iba naman, mga alagang hayop, halimbawa alaga nila, nagtatanim din sila ng maraming mga napier grass doon sa area na kanilang nirentahan. No, iba-iba. May iba naman na hindi nila pinupush yung hindi naman para talaga sa kanila. No, kasi meron kasi tayong iba't ibang mga bagay na minsan ay para din sa atin, minsan ay hindi pala talaga para sa atin. No, kaya't madalas nakikita natin nag-fail. So hindi tayo nagtatagumpay doon sa bagay na 'yon kasi nga hindi para sa atin. So mayroong para sa atin. Tingnan natin yung resources. No, tulad dito sa amin yun, mga damo, daming damo, may space tayong pagtamnan, o may space tayong pag-alaga ng hayop. So, para sa akin, baka yun ay para sa atin, yung pag-alaga ng hayop, yung pagtatanim. Kailangan na lamang nating dagdagan no, ng sipag, tiyaga, diskartehan natin, at yung mga kaalaman ay kailangan din natin. No, kaya sa akin, isa sa ginawa din namin ay pinag-aralan muna naming maigi. Nag-research tayo kung anong, tulad sa mga kambing at bago lang kami mag-alaga ng kambing, nag-research din ako paano mag-alaga ng kambing hanggang sa nakuha ko ng mga ideya. No, yun yung mga in-apply ko naman dun sa mga alaga namin. No, para lamang din yan na nagpatay tayo ng bahay. Minsan wala tayong ideya pagdating dun sa mga ilalagay na glass, anong klaseng glass ang ilalagay, anong kulay, paano siya kulayan, direkta na bang pintura. So marami tayong inaalam, no? Kung saan nasa YouTube na ngayon, nasa Facebook, no, nasa mga social media na ngayon, nakikita natin yung mga sinishare ng marami din na nandun sa field na yon. No, so yung mga vlogs, malaking bagay doon sa atin dahil yun ay nakakatulong din, nagiging gabay din natin
No, tulad nitong ating ginagawa ngayon, sinishare natin yung pamamaraan din namin, no, paano natin inumpisahan itong pag-alaga ng hayop, no, paano natin inumpisahan itong pag-farming, kasi nga hindi rin ganoon kadali. Kasi marami tayong mga ka-farming din na medyo namumblema sila, no, nag-react sila kasi wala naman daw silang kinikita, yung iba nalulugi, yung iba ang problema ay nung meron na silang produce ay nahirapan naman silang i-market. No, wherein ngayon marami din namang gabay, lalo nating gobyerno, minsan meron diyan nagseseminar, nagbibigay sila ng trainings. Ano, halimbawa, meron tayong mga tomato. Di ba nung mga nakaraan, yun ang problema ng ibang farmers natin. No, sobra yung produce nila, may mga tomato na tinatapon na lang nila. So, nandyan yung ating gobyerno, yung ating agriculture. No, kahit nga sa YouTube, masasearch natin paano gawin ang ketchup, paano gumawa ng ketchup mula sa tomato. No, paano natin ito i-preserve, paano natin patagalin yung produkto natin na magiging isang klase na naman ng produkto. No? Halimbawa, tomato. So, hindi siya po pwedeng patagalin mo ng todo-todo. So, madalas yun ay pinoproseso hanggang sa maging isang klaseng produkto na naman na galing doon sa tomato natin. So, parang ganon. Ganon din sa mga alagang, halimbawa, mga manukan. No? Meron tayong mga nakikita dyan, yung mga nakamarinate na mga manok, kaninang manok. Punta tayo ng malls, no? Ang dami dyan nakikita natin yung kanilang klaseng nilalagyan nila ng mga pampatagal na mga halo yung kanilang mga karne ng manok, no? Karne ng baboy, o kahit yung mga karne ng baka. So, maraming proseso, no? Maraming mga pupwedeng gawing proseso para doon sa ganung problema. Kung problema natin ay yung produce, kung sobrang dami ng produce, tapos wala tayong pagdadalhan, ang dami. Wherein, hindi naman din ganun siguro ka-challenging kapag tayo'y nabuo na natin yung talagang natin, no? Target market natin. Kasi may mga target markets din tayo. Kung halimbawa, ang target natin ay yung magkukonsumer, yung mga consumer. Kung halimbawa, ang produkto natin pagkain, so consumer ang target natin. Wherein, hindi lamang ito piling tao, pili lamang yung ating pagdadala ng produkto natin. Kasi lahat ng tao na ngailan ng produkto natin, siyempre, lahat tayo kumakain. No? Kaya ang ating target dito ay yun, lahat ng tao ang target market natin. So, kailangan na lamang nating galingan kung paano natin i-market ito. No, kailangan malaman nilang lahat na meron tayong ganitong produkto para kapag kailanganin nila ay ayun na. Minsan nga, meron nga sa amin, no, may mga alaga sila, halimbawa baboy, ihirap silang maibenta yung baboy sa tamang presyo kasi minsan binabarat daw. Pag pumunta ka naman daw sa palengke, sobrang mahal naman ng presyo ng karne. No? So, ang ginagawa nila, yun, nagkakatay sila tapos yun ay kanilang ini-distribute doon sa mga malalapit sa kanilang mga karatig na barangay o mga kapitbahay. Doon nila dinidistribute yon, binibenta nila per kilo. Yung iba naman, bago nila katayin yung kanilang binibenta, ay pinapaano muna, no? Naghahanap muna ng mga o-order. No? Inisa-isa nila yung kanilang kapitbahay. Ang challenge naman doon ay marami din yung mga nangungutang, minsan medyo hindi nababayaran. So, sa iba, nadala doon, ang ginawa nila, cash talaga. No? Bago nila katayin yung kanilang binibentang hayop, ay nagbabayad muna ng cash. No? May mga ganon. Depende sa sitwasyon. No? Ganon din sa mga gulay. No? Bago nila i-harvest, ay meron din silang pagdadalhan. No? Yung iba gusto natin bulk. Minsan kasi yun ang ating mindset na gusto natin kapag tayo nagbebenta, gusto natin doon sa mga palengke, no, gusto natin yung bulk agad na bilhin ng buo. So, yung iba naman, tinatsaga nila yon, no? Ang ginagawa nila, yun ay kanilang hinahati ko na konti-konti, tapos yung iba, pinapasyal doon sa mga kapitbahay nila. Yung iba nandyan sa social media, no, sa Facebook, andyan, pinopost lamang nila dyan, sa TikTok, kabay, nabibenta na nila yung mga produkto nila sa bukid. No, ang daming mga paraan din ng mga ka-farmer natin para naman ay makabenta sila. No, so dito rin sa pag-alaga natin ng hayop naman, no, laking pasalamat King's Vita Plus Animal Feed Supplement, no, yung partner natin pagdating sa mga alagang hayop, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan yung feed supplement naman na ginagamit namin sa mga alagang hayop natin, sa mga kambing, mga baboy, manok, no, mga itik, pabo, pato, pwede ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan ay feed supplement na powder na pwede nating ihalo dun sa inumin or dun sa pagkain ng mga alaga natin. Kung halimbawa sa mga kambing natin, dun sa tubig inumin nila, ihalo natin ng King's Vita Plus, ay napakaganda niya na kasi meron na siyang maraming mga nutrients. Andyan yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, may zinc, iron, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2,
vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin, at ang dami pang sangkap na tiyak na makakatulong doon sa mga alaga nating hayop para mapalaki, mapaganda natin yung produksyon sa mga alaga natin at syempre hindi maging sakitin. No, napakahalaga noon. Tsaka, ayan, nagpaparami tayo. Kailangan maganda yung pagpaparami natin. No, kaya yun yung ginagamit din namin dito, yung partner natin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No, sa lahat ng alaga namin yan, napakaigi, napakagandang feed supplement sa mga alagang hayop. No, so, yun. Yun din yung malaking bagay din sa atin para hindi maging sakitin yung alaga. Kasi isa rin yun sa problema dito sa farming, no, na binibigyan natin solusyon. Halimbawa, yung mga alaga natin, napapansin natin sakitin. Yung kambing namin, madalas nagkakasakit. Yung mga baboy namin, mga biik, ganyan madalas nagkakasakit. So, ang ginagawa ko, habang sila yung malalakas, ay binibigyan ko sila nung lalong magpapalakas sa kanila para hindi sila mabilis magkasakit. No, yun yung King's Vita Plus. Or sa panahon naman, kung talagang halimbawa, meron tayo diyang mga alagang hayop, no, kasi may mga pagkakataon, no, na may mga alagang hayop tayo diyan, may mga manok tayo, may mga biik tayo, yung may mga sakit natin yung alaga diyan, yung mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, coryza, fall cholera, o yung mga manok natin na may mga sugat galing sa laban sa ruweda, yung mga ganun, o kahit yung simpleng sugat ng mga alaga natin, no, na gusto nating gamutin. So, yan na may ginagamot din namin. No, ganun din sa mga biik. Halimbawa, may mga diarrhea, lagnat, sipon, ubo. Panamox naman ang ginagamit natin dyan. Panamox Forte. No, Panamox Forte, ito ay water soluble na pwede nating ihalo dun sa tubig, inumin ng mga alaga nating may sakit. No, up to 7 days yung pagpapainom namin ito. Panamox Forte, napakagaling niya based sa naging experience namin. Ito yung hindi ka na nagsasayang ng pera kasi nga minsan punta ka nga doon sa pinakamura na gamot, para ka rin nagsayang. No, nasayang na yung pera mo, yung alaga mo, nasasayang din kasi namamatay lamang din. No, kaya't maigi din kapag tayo gumamit man ng mga produkto, yung subok din na talagang tested na gumagana. So sa atin, ang ginagamit natin, Panamox Forte, ito ay gawa rin sa mga human grades na mga raw mats, no, itong Panamox Forte. Kaya't napakaganda niya. Ang presyo niya na usually nasa 45 pesos. No, may iba medyo mahal konti. Depende sa area, sa location. No, yan ang may nabibili natin sa mga agri-vet stores, mga poultry supply, no, nationwide. Or sa Shopee, available din yan. I-search lamang natin KBM Agri-Vet Lines, no. So, nandun yun yung mga produkto na bagit natin. Yung King's Vita Plus, Panamox Forte. Andyan din yung Panamox Caplet. No, Panamox Caplet, yun ay itsurang capsule na tablet na ipapainom natin manually. No, pwede dun sa mga nakatali nating alagang manok. No, yung mga alaga natin dyan, mga ilang-ilan. Halimbawa, may alaga tayo doon na may sakit, nakita natin mahina to. Hulihin mo, painumin mo ng Panamox Caplet, pwede rin yun. Ang pinagkaiba nun sa Panamox Forte, water soluble. No, halo sa tubig inumin. Ang Panamox Caplet, yun ay itsura ng capsule na papainom mo na direkta sa alaga up to 7 days din. No, 7 piraso ang ating binibigay doon sa alaga natin kapag sila may sakit. No, up to 7 days yung pagpapainom. Every day yun, once a day. So, yun yung ginagawa namin para gumaling. No, at talagang proven tested na gumagaling din talaga yung alaga natin doon sa mga ginagamit natin. No, Panamox Forte, Panamox Caplet, or sa mga pampurga naman, no, mga naghahanap ng pampurga sa mga manok, sa mga pabo, pato, gansa, itik, ang gamit naman natin diyan ay ang Worms to Go, no, Worms to Go. Itong Worms to Go kasi napakaganda rin kasi pinagsama to, albendazole, tapos meron pa siyang praziquantel, kaya talagang hindi ka na magduda. Pagka pinurga mo yung alaga mo ng Worms to Go, wala nang duda, sigurado tanggal bulate, no. Yung mga parasites sa katawan nila, napakagaling ng Worms to Go ng pampurga. No, ganun din yan, nabibili natin sa mga agri-vet stores, mga poultry supply, at sa Shopee, available din, search natin KBM Agri-Vet Lines. Yan yung mga ginagamit nating produkto dito sa bukid, no. Kaya sa pag-alaga ng hayop, maganda rin na mayroon tayong i-partner na mga feed supplement, mga gamot, mga pampurga, dapat meron na yan, no, para sigurado tayo. Yun yung ginagawa natin. Kaya sa ngayon, no, ay yung pag-uumpisa namin noon napakakaunti yung alaga natin. Sa ngayon, dumadami na sila dahil doon sa naging paraan din namin. No, para mapalakas lalo yung mga alaga natin. No, napakaganda rin kasi kapag meron tayong alagang hayop kasi nasa paligid mo, no, kapag baba mo ng bahay, abay parang nakaka-fulfill ng feelings na nakita natin yung alaga natin na nandun sa silong, palakad-lakad, free sila na kumakain. Kahit sa atin, ang naging paraan din namin is more on free range kami, no. Iba-iba rin naman, depende sa paraan natin, no. Kahit yung mga nakakulong na alaga nating baboy doon sa piggery ay pupwede rin natin bigyan niya ng King's Vita Plus. Halo lamang natin doon sa kanilang mga pagkain, no, kahit sa feeds, pwede natin haluan ng King's Vita Plus yan, no. At talagang matipid din kasi ang King's Vita Plus yan ay nasa 90 pesos, no, depende sa location. May iba mas mura, may iba mas mahal.
So, depende sa agri-vet niya na sa location. So, yan naman ang 90 pesos na yan. Pwede mo na ihalo sa isang sako na feeds, yung isang pakete ng King's Vita Plus. Or dun sa mga patukaan natin, kung per kilo naman, 3 kilo. Pwede natin haluan ng isang kutsara. So, napaganda na, napakagaling niya na para sa mga alaga natin, no? King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang pangalan, no, na bibili sa mga agri-vet stores, mga poultry supply, or sa Shopee, KBM Agri-Vet line sa i-search natin, or pwede tayong tumawag, no, 0917-799-5020. Napagaling. No, dito sa mga alaga naming hayop, no, yan yung mga binabantayan din namin na sana ay hindi sila yung magkakasakit ng malubha. Kasi dito sa kambing, experience din namin na nung medyo mahina ng kambing ay hirap pagalingin. Lalo na nung hindi na makatayo, na kahit na in-injection na namin, tinry namin yon, talagang hindi gumagaling. No? Based sa experience namin. Kahit naka-inject na or ano pang mga gamot na in-apply namin, hindi na gumagaling. Kaya sana sa mga alaga nating kambing, medyo sensitibo sila. So, habang malakas ay bigyan natin ng supplements na maganda rin sa kanila, no? So, sa amin, King's Vita Plus yung ating binibigay dyan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement bilang supplement para malakas sila at maigi, magaling ang yung kanilang pagpapalaki, pagpaparami natin. No? At doon naman sa pagpaparami natin ng tanim, halimbawa may space tayo, maraming nagtatanong nito. Meron daw siyang maliit na space, no, lalagyan ng kambing. Maigi rin dito sa mga kambingan natin, meron tayong mapagkuhanan ng iba pang source ng damo or meron tayong mapagtamnan ng mga pwedeng ipakain sa kanila. Halimbawa, napier grass, ay napakaganda ng napier grass sa mga alaga natin. Napier grass kasi, ano siya, pag inani mo siya, tutubo na naman siya. No, yung tumubo, sa mga susunod na araw, mga linggo, ganyan, anihin mo na naman, pakain mo, tutubo na naman siya. So, walang katapusang tubo. No? Yun yung maganda sa napier grass. At yung mga sanga, no, yung mga kinukuha mo, pwede mo pang itanim ng itanim. So, dadami yung mga source mo ng damo na pakain mo sa mga alagang hayop. No? Napier grass, napaganda niyan. Doon sa mga kambing natin, sa mga baka, kalabaw, kabayo, napier grass ay maganda din. No? Or doon naman sa iba, na halimbawa, gusto nila may crops silang na-harvest, tapos meron din silang pakain sa alagang hayop. So, yun naman yung mga nagtatanim. No? Yung mais, number 1, napaganda. Yung bunga, pwede natin kuhanin, may benta. Yung mga dahon niya, lalo na yung hindi pa masyadong magulang na dahon, medyo may green-green pa. So, yun ay pwede natin ipakain sa mga alaga natin. Minsan nga kahit tuyo na no? Gigilingin lamang doon sa forage machine, no? Yung nag-chop na machine, no? Yung chopper machine. Yun, ginigiling lamang nila yun, tapos yun pinapakain sa alaga. Yung iba, nagre-ready sila. Halimbawa, dumating na yung tinatansya nila kung ilan darating yung tag-init, no? Nag-iipon na sila. Ang ginagawa nila, yun ay kanilang pine-ferment. No, yung fermentation naman, ang ginawa, hinaluan nila yun ng molasses, tapos mini-make sure nila na walang hangin. No, talagang fit na fit doon yung mga pinagsama-samang mga dahon, no, para hindi makapasok yung mga bakterya na kahit sobrang tagal ng panahon ay nagagamit pa rin nila yung kanilang pine-ferment na pakain doon sa mga kambing nila, sa mga kabayo, sa mga baka nila. No, yun yung bilang paghahanda naman sa ganung sitwasyon. No, kahit maraming mga solusyon, no, actually minsan yung kina-irritablihan natin o kinainis natin, kinaproblemahan natin, may mga solusyon pa rin. No, tingnan lamang natin, diskartehan natin, alamin natin, no, kahit napakahalaga din dito sa farming, yung sipag, tiyaga, diskarte, yung karunungan, kailangan nating i-apply doon sa ating mga pamamaraan, yung pag-alaga ng hayop, no, yung mga pagtatanim natin, kasi kung talagang tsatsagain natin yan balang araw, pwede talaga na mapa-improve natin, mapapaganda natin lalo yung ating source, yung ating kabuhayan, no. So, yun lang, no. Yun lang yung talagang kailangan nating gawin, na kailangan paunlarin din natin sana itong farming para yung source natin ng pagkain ay dito na rin mismo sa Pilipinas. No, malaking bagay din yun sa ating food security. Kapag marami tayong nag-alaga ng hayop, yung area natin, yung space natin na naging damuhan o lagyan natin ng alagang hayop, or kung meron mang fit dyan na gulay na pwede natin maitanim, ay taniman natin. No, nandyan din pala, no, yung pagtatanim ng saging. Halimbawa yung saging, example natin, kung nag-alaga ka ng mga native pigs, no, maigi rin ang saging. Yung bunga ng saging, pwede mong ibenta. Kung sira man yung bunga, pwede mo ibigay sa mga hayop, or pwede mo rin pagkain yung mga bunga ng saging. Tapos yung mga katawan ng saging, ay pwede mong ipakain doon sa mga alaga mong native pigs. No? Kahit nga mga pabo, gansa, ay nakain din ng mga katawan ng saging. Haluan lamang natin ng feeds or darak. No? Kung anong available doon sa area natin na pwede natin panghalo, ay napakagaling na niya, napakaganda niya yan para sa mga alaga natin. No? Saging, or sa iba naman, yung mga mani.
no, nagtatanim ng mani, yung laman nun, na i-harvest nila, na ibenta, pangkain, yung pinakadahon, binibigay nila doon sa mga kambing nila. No, yung iba lang, iniiwasan nila bigyan yung mga buntis na kambing ng mga forage or mga legumes. No, ang pinaka-main na pakain nila doon sa mga buntis na kambing, yung mga damo. No, so yun yung paraan naman. No, ganun din sa pagtatanim ng iba pang yung mga gabi. No, maraming ako nadaanan. Minsan nakadaan ako sa Cavite area. Ang dami nilang tanim na gabi. Yung palayan, tinam na nilang gabi. Yun pala, dahil kilala pala doon yung laing. No, yung mga tuyong gabi, yung binibenta nila doon. So, maraming bumibili kasi bilang lulutuin bilang laing. No, so, yun yung kanilang paraan naman doon. Na kanilang business naman doon. No, so, iba-iba rin. Kahit nga, pansin natin yung mga kangkong, may mga nagninegosyo din yan. May mga nagbebenta ng kangkong. Andyan din yung sumisikat na kangkong chips. No? Kahit simpleng kangkong ay nagbibigay ng magandang source of income sa marami sa atin. No? Kahit sa akin, tingnan natin yung resources natin, tingnan natin yung kakayahan natin. No? At kung tingin natin ay medyo hindi pa kaya, no, mag-research tayo, alamin natin, no, improve natin yung ating kakayahan at balang araw ay makakamtan din natin yung ating mga pangarap, yung mga plano natin, yung mga goals natin, no, para mapa-improve natin lalo yung ating pamumuhay. Maging dito man sa bukid na hindi na natin kailangan lumayo pa sa sobrang kalayo-layo para lang mamuhay. Minsan nga nasa probinsya tayo, bumiyahe tayo papunta sa abroad para rin maging farmer. At doon alam natin na yung farmer doon ay kumikita na maganda. So why not dito sa bansa natin paularin natin, no, pagandahin natin lalo yung ating farming. So, yun po yung ating may share ngayon. Maraming salamat pong muli sa inyong pagtutok. Thank you for watching. Happy farming po.